Sa nakaraang recap matapos sina Sofia Xiangguan at Patriarch Wen lumabas mula sa kanilang pinagpupulungan upang malaman ang pinagsasabi sa kanila ng security guard, laking gulat nilang dalawa nang makita nilang mayroong ibang kasamang lalaki si Tinsley Wen, at ang malalapad dito ay tila ba matagal nang kakilala ni Tinsley ang misteryosong tao na nasa ibaba. Kaya naman dahil sa kitang-kita ni Sofia na nakikipag-usap ang anak ni Patriarch Wen na babae sa ibang lalaki ay labis-labis na lamang ang kanyang panggagalaiti kay Tinsley. At bukod pa dyan, dahil rin sa kanyang galit ay agad-agad niyang hiningian si Patriarch Wen ng paliwanag patungkol sa pagkakakilanlan ng ating bida habang may halong pagbabanta na kung hindi ni Mr. Wen maipapaliwanag sa kanya ang pangyayari, itinitiyak niyang pagpapaliwanagin niya ito sa kanyang bayaw. Kaya't matapos marinig ni Patriarch Wen ang pagbabantang binitawan ni Sofia ay mabilis siya ditong nakaramdam ng matinding kaba kaya naman dali-dali niyang pinaliwanagan ang babae para pakalmahin, kung saan sa umpisa ay tinawag niya muna ang katungkulan ng babae bilang presidente sabay sabing umiiwas siyang gumawa ng anumang konklusyon sapagkat hindi pa nila tuluyang lubos na alam ang sitwasyon na kanilang kinakaharap sa ngayon, sa kadahilan ng kilalang-kilala na niya ang kanyang anak dahil ang kanyang anak ay hindi isang pangahas na malanding babae. At dahil ni isa sa kanila ay walang ideya sa kaganapan ay minabuti na lang nilang bumaba upang makita ang buong katotohanan, maya-maya lang matapos si Patriarch Wen bumaba ay agad niyang tinawag ang kanyang anak sabay tanong kung ano ang kanyang ginagawa lalong-lalo na sa harapan pa ng maraming tao. Gayunpaman nang marinig ni Tinsley ang katanungan ng kanyang ama ay hindi naman siya dito agad nakasagot, bagkus pabahagya pa niyang itinulak palayo si Finzon upang ipaliwanag ang buong katotohanan. Kaya matapos nun ay dali-dali na siyang nagtungo sa kanyang ama upang magbigay paliwanag kung sino ba ang taong nasa kanilang harapan. Sa una ay pinaalalahanan niya ang kanyang ama kung sino ba ang ating bida. Ipinaliwanag niyang ito ang taong nagligtas sa kanilang dalawa. At bukod pa dito ay tinanong pa niya ang kanyang ama patungkol sa ating bida na kung hindi ba't palagi niya itong pinag-uusapan sa kanilang bahay. Kaya't nang maalala ni Mr. Wen ang ating bida ay agad na mabilis nagbago ang kanyang ekspresyon sa kadahilan ng labis-labis ang saya niya nang muli niyang makita si Finzon, gayong matagal na niya itong gustong-gustong pasalamatan. Makalipas pa ang ilang sandali, agad-agad na ring nilapitan ni Patriarch Wen ang ating bida upang kamayan habang masaya niyang sinasabihan si Finzon na matagal na niya itong hinahanap upang bigyan ng maayos na pasasalamat. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkakataon matapos kamayan ni Mr. Wen ang ating bida at sa ilang sandaling na pagmasdan niya ang mukha ni Finzon ay bigla na lang itong natigilan gayong napansin niya na tila pamilyar sa kanya ang mukha ng ating bida. Subalit agad naman ditong pumagitan si Tinsley para paliwanagan ang kanyang ama kung sino ba ang taong nasa kanilang harapan. Ipinaliwanag niya dito na tinanong na niya ang ating bida patungkol sa kanyang pangalan kung saan napag-alaman niyang ang pangalan nito ay Finzon hindi si Mofficer na kanilang nakilala. Samantala, binaliwala naman ng ating bida ang kanilang mga hinala habang siya ay napapaisip na gustong-gusto ni Tinsley Wen na pumunta silang dalawa ng kanyang kapatid na babae sa bahay nito, at maging si Quincy Wen ay partikular na mabait sa kanila kaya naman labis ang pasasalamat niya sa dalawa, at higit sa lahat, sa tuwing sila ay darating ng kanyang kapatid, ito mismo ang nagluluto ng maraming pagkain para sa kanila kaya't dahil doon labis-labis ang kanyang pagkahanga sa hindi kapani-paniwalang taglay na kakayahan ng Quincy family bagamat ito ay nagpapatakbo ng isang malaking pamilya. Samantala namang sa kabilang tabi nang makakuha si Henry ng pagkakataong makapagsumbong ay dali-dali na siyang nagtungo kay Sofia at sa kanyang paglapit ay agad niya itong kinumbinsing tulungan siya nito gayong lumalampas na ang ating bida sa ibang linya. At bukod pa dito isinumbong niya rin kay Sofia ang kalapastanganang ginawa ni Finzon, kung saan sa una ay nagdala ang ating bida ng isang malaking puting pakete sa hotel at hinihingi na makita ang kanyang ina, kasunod noon ay binugbog pa nito si Elder Mohan at maging ang lahat ng kanilang mga bantay ay hindi rin nakaligtas sa kamay ng ating bida. Kaya naman matapos malaman ni Sofia ang mga pinaggagawa ni Finzon ay agad na itong nagtungo sa kanya. At habang ito ay naglalakad patungo sa ating bida ay sinasabihan niya si Henry na magpahinga muna ito sabay sabing ni isa ay walang may karapatang umasta ng lapastangan sa kanilang bahay. At maya-maya lang din nang tuluyang makalapit ang babae walang pag-aalinlangan nitong pag-alit na tanong kay Patriarch Wen na ito ba ang ibinigay nitong paliwanag sa kanya, dagdag pa niyang katanungan kay Mr. Wen na kung hinahayaan ba ni Patriarch Wen na ang anak nitong babae ay makipag-ugnay sa ating bida. Subalit dahil sa kapangahasan ng bibig ni Sofia na pagsalitaan si Finzon ng masama pati na rin ang kanyang anak ay hindi na siya nakapagtimpi pa kaya naman hindi na niya inisip pa ang kanilang kasunduan,
kung saan sa umpisa ay dinuro niya muna si Sofia sabay sabing mas mabuting bantayan nito ang kanyang bibig. Gayunpaman, nang marinig ng babae ang sinabi ni Quincy Wen ay tila mas lalo lamang itong nagalit kaya't pabalagbag na tinanong ni Sofia si Patriarch Wen na ano ang sinasabi nitong bantayan niya ang kanyang bibig sabay bitaw ng mabigat na salita. Bukod pa dito, tinanong pa ni Sofia si Mr. Wen na paano nagpapalaki ng isang anak na babae ang isang nagpapakilalang edukadong pamilya. Dagdag pa niya na dapat nilang bilangin ang kanilang sarili bilang isang maswerteng tao sabay sabi kay Patriarch Wen na hindi pa huli ang lahat para itigil ang kasal ngayon. Subalit sa huli binawi niya rin naman ang kanyang mga pahayag, kung saan mariin niyang sinabi kay Patriarch Wen na inaalis na niya ngayon ang engagement sa ngalan ng kanyang kapatid na babae na si Nana at ng kanyang bayaw na si Baron Chen. Bukod pa dyan ay sinabihan pa niya si Patriarch Wen na inaasahan niyang ibabalik nito ng 10 beses ang presyo ng ginastos nilang pera sa kasal. Dagdag pa niya na gusto niya rin ang dalawang ito na lumuhod sa kanyang harapan kung saan ang tinutukoy nito ay walang iba kundi si Tinsley at ang ating bida bago pa man mahuli ang lahat, kung saan di kalaunan ay baka magmakaawa ito sa kanya na patawarin siya. Samantala naman nang marinig ni Tinsley Wen ang mga binitawang mabibigat na salita ni Sofia ay halos maluha-luha na siya habang pinagtatanggol niya ang kanyang sarili, kung saan tinanong niya si Sofia na papaano pa nito ang mga ganitong salita na sasabi sa kanya. Maya-maya pa dahil napansin ni Finzon na kailangan na niyang maki-eksena ay hindi na ito nagsayang pa ng sandali at agad siyang pumunta sa unahan ni Tinsley upang ipagtanggol ang kanyang kababata. At matapos ang ating bida pumwisto ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at harap-harapan niyang tinanong si Sofia na papaano naman sila nito pipigilan? Dagdag pa niyang katanungan kung sa pamamagitan ba ito ng puwersahan, subalit hindi naman sumagot si Sofia sa katanungan ng ating bida bagkus ipinaalala lang nito kay Finzon na mukhang lumalampas na ito sa kanyang linya na para bang ilang sandali na lang ay nasa ibang dako na si Finzon na linyang nakatalaga. Kaya naman dahil sa wala na ang ating bida sa kanyang sariling daan ay agad na rin niyang tinawag si Ginoong Westwind bilang kanyang pinakatatagong alas na kanina pa niya gustong palabasin sa sandaling hindi na niya nagugustuhan ang pakikisangkot ni Finzon. Matapos ni Sofia tawagin ang kanyang pinagmamalaking tagasunod, dahan-dahan na ding bumaba ang isang matandang lalaki mula sa itaas na palapag ng hotel. Ilang sandali pa nang natapos na nitong tulain ang hagdan ay saka lang ito sumagot sa tawag ni Sofia habang patuloy pa rin niyang pinapanatili ang kanyang pagkakalmado. Samantala namang habang patuloy lang na lumalapit ang matandang lalaki na tinawag ni Sofia ay labis-labis naman ang pangamba ni Tinsley para sa ating bida. Ipinaliwanag niya na ang matandang lalaking dumating ay isa sa mga pinakasikat na enforcer sa ilalim ni Baron Chen. Dagdag pa niya na hindi ng ating bida may isip ang mga kakilakilabot na bagay na ginawa ni Westwind sa kanyang mga nakabangga, at maging ang mga tao dito sa Hayden ay alam ang patungkol dito kaya't ni isa man ay walang naglalakas loob na guluhin si Fierce Westwind o kahit pa makatalo, kaya tinatawag ito bilang ang diablong mula sa impyerno. Ipinaliwanag pa niya sa ating bida na masking si Elder Mohan ay hindi man lang kay Fierce Westwind makatagal kahit ilang sandali. Kaya naman binigyan ni Tinsley ng babala si Finzon na mag-ingat gayong hindi basta-basta ang kanyang makakalaban. Matapos ang kaganapan kay Tinsley ay mabilis nang lumipat ang eksena kay Fierce Westwind kung saan bago pa siya tuluyang makalapit ay agad nang sumalubong si Henry sa pamamagitan ng salita patungkol sa ating bida. Mariin itong pinakiusapan ng matanda na huwag muna nitong bigyan ng isang mabilis na kamatayan si Finzon ng ganun-ganun lamang. Sa kadahilanang para sa kanya ay ito ang ikabubuti ng ating bida gayong gusto niya itong bigyan ng masalimuot na pagdurusa ng panghabang buhay. Matapos ni Henry pakiusapan ang matanda, sa isip-isip niya ay labis siyang hindi makapaniwalang harap-harapang kinuha ng ating bida mula sa kanya ang kanya sanang magiging asawa na talagang labis na nagpahiya sa kanyang reputasyon at pagkatao, kaya naman ipinapangako niyang hinding-hindi niya ito patatakasin ng hindi man lang dumadaan sa matinding paghihirap. Samantala sa kabilang banda, para makabangon si Elder Mohan mula sa matinding natamong pinsala ay nagpatulong na siya sa mga security guard habang nakahawak sa kanyang sugat. Maya-maya pa matapos itong makabangon ay agad itong nagpasalamat kay Mr. Westwind. Sa kadahilanang dahil pumasok na ito sa eksena ay labis na siyang nakaramdam ng pagkakampanti habang umuubo gayong ipaghihiganti siya nito mula sa natamo niyang sugat. Sabay bitaw ng mabigat na salita kung saan inutusan niya si Fierce Westwind na gusto niyang panoorin ang ating bidang mamatay. At matapos ni Elder Mohan sabihin ang kanyang tagubilin sa kabilang banda tuluyan ang nagkaharap ang dalawa kung saan nagkaroon muna sila ng maikling pakiramdaman,
At bago pa tuluyang mag-umpisa ang lahat ay binigyan pa ni Fierce Westwind ng babala ang ating bida kung saan may pagkakumpiyansa daw niyang sinabi kay Finzon na hindi siya nito kayang pabagsakin, kaya naman binigyan niya ng payo ang ating bida na mayroon na lang itong 3 segundo upang ilang sandaling pagnilayan ang dalawa niyang ibibigay na pagpipilian kung saan ito ay walang iba kundi lumuhod o mamatay. Gayunpaman nang marinig ni Sofia na binigyan pa ni Fierce Westwind ng pagkakataong lumuhod si Finzon ay hindi niya labis na nagustuhan ang takbo ng kaganapan kaya napabigkas na lang ito ng hindi kaaya-ayang salita, habang sa isip-isip niya si Fierce Westwind ay hindi lang isang ordinaryong kanilang inuupahang tagasunod, gumaganap din ito bilang ekstensyon ng patriarka ng Chen family sa isang paraan. At kaya dahil siya ay naiinis ay nagkaroon pa si Finzon ng madaling gawain kung saan sa pamamagitan lang ng pagpapakababang loob bilang pagpipilian ay maaari pa ang ating bidang mabuhay. Matapos lang ibigay ni Sofia ang sarili niyang saloobin ay sumunod naman dito si Henry kung saan sa umpisa nitong pahayag ay tinawag nito muna ang ating bida na isang anak ng isang aso, sabay may pagkakampanti niyang sinabi na sa pagkakataong ito ay hindi nila ito basta-basta madaling paaalisin. Dagdag pa niya na dahil sa pamilya na si Finzon ng aso kailangan nitong sundin ang kanyang amo at ito nga ay ang kanyang sarili ang kanyang tinutukoy kung saan dapat itong lumuhod sa puntong utusan niya itong lumuhod, at maya-maya lang isinunod naman ni Henry si Tinsley. Sa umpisa ay tinawag niya si Tinsley bilang isang hamak na babae habang dinuduro sabay sabing anong karapatan nitong makipaglandian sa ibang lalaki kung saan sa publiko pa talaga niya ito ginawa. Kaya naman binyantaan niya si Tinsley na dapat niya siguro itong ilagay sa tamang lugar. Gayunpaman bilang tugon umatras lang si Tinsley patungo sa likudan ng ating bida at dito ay ipinamukha niya kay Henry na wala siya ditong nararamdaman kaya't pinakiusapan niya itong lubayan siya magmula ngayon. At nang marinig ni Henry ang tagus sa butong katotohanan ay hindi niya ito matanggap-tanggap, kaya malakas niya ang babaeng sinigawan na may halong pagtatanong na ano ang kanyang matatag na nararamdaman sa isang anak ng aso na halos nakalimutan na ni Tinsley ang kanyang sarili. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lang itong natigilan ng bigla na lang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay palapit sa mukha ni Henry na para bang mayroon itong kakaibang gagawin habang napapangiti. Ilang sandali pa ay napag-alamang kaya pala tinapik ni Finzon ang mukha ni Henry ay upang ipaalala dito ang isang puno na kanyang hinihiling simula pa ng umpisa kung saan ito ay walang iba kundi ang isang pananim na pomegranate dahilan upang manggala iti si Henry. Kaya naman agad ni Henry pabahagyang pinalayo ang ating bida habang napapatanong gayong patuloy pa rin ni Finzon hinahanap ang pananim sabay utos kay Mr. Westwind na tapusin na ang mayabang na batang nasa kanilang harapan. Matapos ni Fierce Westwind matanggap ang utos ng nahihibang na si Henry ay dahan-dahan na itong gumalaw palapit kay Finzon. Bukod pa dyan sinabihan pa niya ang ating bida na masyado pa itong bata upang maging alaala na lamang ng nakaraan kaya direkta niya ang ating bidang tinanong na handa na ba siyang magpaalam sa mundong ito kahit hindi pa naman nitanda batid ang kasunod na kapalaran. Gayunpaman binaliwala lang ni Finzon ang mga sinabing babala at pagkumbinsing mabuhay pa ng matagal ni tanda. Bagkus muli lang ng ating bida tinuon ang kanyang atensyon kay Henry kung saan nagdidilim na ang kanyang muka dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito ibinibigay sa kanya ang kanyang hinihinging punong halaman, at sa mga puntong ito ay naglalabas siya ng matinding enerhiya dahilan upang agad na mapaatras si Henry gayong nakaramdam siya ng matinding kilabot. Bukod pa dyan ay dahil sa biglaan ang pangyayari ay hindi na nito nakontrol ang sarili kaya naman nawala siya sa balanse hanggang sa ito ay bumagsak sa sahig. Ilang sandali pa sa pagbagsak ni Henry ay agad niyang tinawag ang matanda upang ituloy na nito ang kanilang paunang salpukan ng ating bida habang namimilipit sa sakit ng kanyang likuran senyales ng pagsisimula ng laban, kaya't walang sinayang na pagkakataon si Fierce Westwind at dali-dali na itong sumugod kung saan sa bawat yapak na kanyang nagagawa ay may naiiwan ditong bakas, at dahil medyo malayo-layo ang pagitan ng dalawa ay nagpatuloy lang ang matanda sa pagtakbo kung saan maririnig sa buong silid ang bawat bitak ng sahig na dulot ng lakas ni tanda. Samantala namang sa kabilang banda labis-labis ang tuwa ng mga nanunood matapos nilang lahat makita ang taglay na lakas ni tanda lalong-lalo na ang mga bantay sapagkat handa na si tandang turuan ng leksyon ang ating bida. Ngunit may ilan namang hindi makapaniwala sa kadahilanang kahit nasa harapan na ng ating bida ang pinakakinatatakutang malakas na nilalang ay nagawa pa nitong hanapin ang kanyang sinadyang puno. Bagamat hindi ito ang tamang panahon at lugar para alalahanin ang bagay na iyon, sa kabilang dako naman labis-labis ang kasabikan ni Elder Mohan at halos hindi na siya makapag-intay pang malaman ang kasunod na mangyayari, buong tiwala pa siyang hindi magagawang makaligtas ang ating bida sa kamay ni Fierce Westwind.
Maging si Sofia ay hindi rin nagpahuli sa eksena kung saan nagawa pa nitong umupo sa kabilang tabi habang nagtsatsaa dahil si Tanda na ang unang gumalaw. Ibig sabihin lang nito na ito na ang una't huling masisilayan nila ang pagmumukha ng ating bida. Samantala sa kabilang banda, abot langit ang saya ni Henry dahil sa wakas ay matatalo na si Finzon kaya naman kating-kati na ito na matalo ang ating bida kung saan kaagad pa nga itong naghanda ng maraming iba't ibang klaseng pagpaparusa upang pahirapan ang ating bida sa kahit anong paraan. Gayunpaman kung sa kabilang panig ay puro kahibangan ang mga kaisipan ay dito naman kina Patriarch Gwen ay puro pag-aalala gayong batid nilang hindi biro ang kinakaharap ni Finzon sa mga puntong ito. Bagamat aminado si Mr. Gwen na malakas ang ating bida subalit hindi ito sapat upang kaharapin si Fierce Westwind sa kadahilanang ang enforcer sa ilalim ng pinakamakapangyarihang tao sa East Sea ay si Baron Chen. Isa pa ang lugar na ito ay hindi ang teritoryo ng ating bida kaya labis siya ditong nag-aalala. Ilang sandali ang nakalipas ay bumalik na ang eksena kay Gurang, at habang mabilis itong sumusugod kay Finzon ay bumuo na rin siya ng isang pulang aura sa kanyang kamay. At kasabay rin nun sinasabihan niya ang ating bida na tapos na ang ibinigay niyang palugit kaya naman oras na upang ito ay tapusin. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay lantarang lumabas ang badge ni Finzon na nakasabit sa kanyang pantalon kung saan ito ay kulay itim, kaya naman nang makilala ni Tanda ang badge ng ating bida pansamantala muna siyang nabagabag ng kanyang katanungan. Kaya't habang patuloy lang itong sumusugod ang taka siya kung ang nakita niya bang badge ay ang plate ng isang general na mula sa War Wings Division habang may halong pangamba. Ipinaliwanag niya ang kasaysayan ng mga taong nagtataglay ng isang badge mula sa kilalang hukbong sandatahang lakas na tinatawag bilang War Wings Division. Sa nakaraang digmaan 100,000 sundalo ng War Wings Division ang dumaan sa hilaga ng disyerto, kung saan madali lang nilang tinalo ang lahat ng kaaway na sundalo at binawi ang lahat ng nawalang teritoryo noong labanan ng Dragon. Naisip pa nga niyang tanging ang mga general lang ng War Wings Division na nakipaglaban sa hindi mabilang na kalaban para protektahan ang kanilang mga teritoryo ang natatanging nagtataglay ng isa sa mga plate na ito, at bukod pa dyan, sa umpisa ay ninais pa nga sana niyang sumali sa kanilang hukbunong sa puntong nagre-recruit sila ng mga sundalo. Subalit hindi rin nagtagal ay agad rin naman siyang na-eliminate sa una pa lamang ng pagsusulit bago pa siya dumating sa pangalawang antas. Dagdag pa niya na sa kanyang pagkakaalam, ang pinakamababang antas ng mga plate para sa mga general ng War Wings Division ay gawa sa bakal, sumunod ang tansu, pilak bilang pangatlo, pang-apat ay isang ginto, at ang pinakamataas na ranggo ng general ay isang plate na gawa sa bato bilang ang pinakarurok ng antas. Kaya't matapos ni Fierce Westwind na makita ang plate ng ating bida ay inakala niyang dinala lang ng ating bida ang kanyang plate upang lantarang ipakita upang ipagmalaki. Ilang sandali pa ay tuluyang nakalapit si Tanda kaya naman walang pag-aalinlangan nitong inatake si Finzon habang kanyang itong pinagsasalitaan ng di kaaya-ayang salita, sapagkat labis siya ditong nanggagalaiti gayong sa tingin niya ay nagyayabang lang si Finzon sa kanyang karangalan. Subalit matapos lang ni Tanda atakihin si Finzon ay mabilis itong natigilan nang mapansin niyang bigla na lang lumitaw ang ating bida sa tabi ni Henry sa hindi kapani-paniwalang bilis. Samantala namang sa kabilang banda dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin dumadating ang hinihiling ni Finzon ay muli niyang tinanong si Henry kung nasaan na ang kanyang pananim habang baka sa kanyang muka ang pagkainis sa kadahilanang mukhang nalilimutan na nitong sundin ang kanyang nais. Gayunpaman dahil binabaliwala lang ni Finzon ang mga salita ni Fierce Westwind ay hindi na ito nakapagpigil, kaya naman ibinuhos na nito ang buo niyang lakas kung saan namuo sa kanyang kanang kamay ang isang bulang apoy habang sinasabihan niya ang ating bida na mamamatay na ito. Bukod pa dyan ay pinayuhan niya ang ating bida na kahit minsan ay dapat ding maging mapagpakumbaba ang ating bida sa kanyang buhay. Gayunpaman nang marinig ng ating bida ang salita ni Tanda ay pabahagya lamang itong lumingon sa maingay na nilalang kung saan baka sa kanyang muka ang pagkakalmado maging sa ganitong punto na para bang hindi malaking bagay para sa kanya ang asikasuhin ang isang maingay na matanda. Maya-maya pa makalipas lang ang ilang sandali habang nakatayo si Finzon at hinihintay ang parating na atake ay bigla na lang humarap ang badge ng ating bida sa di malamang dahilan, kung saan mula dito ay makikita ang isang kulay abong bato na mayroong kakaibang marka gamit ang pulang tinta ng pintura. Bukod pa dito, nang tuluyang makalapit kay Finzon ang atake ni Fierce Westwind na may kasamang aura ay bigla na lang lumitaw sa paligid ng ating bida ang isang kulay asul na liwanag na nagsisilbi para sa ating bida bilang isang pananggalang, kaya naman nagulantang si Fierce Westwind sa kanyang makapanindig balahibong nalaman,
At sa umpisa ay napatanong pa siya sa kanyang nakita kung ang ginamit ba ng ating bida ay ang maalamat na kalasag kung saan kilala ito sa pangalang Chi. Bukod pa dyan ay tila pamilyar sa kanya ang plate na suot ng ating bida kung saan ito ay walang iba kundi ang badge na tanging ang hari lang ng digmaan ang maaaring magsuot, patunay lamang na hindi birong nilalang ang kanyang ginagalit. Kaya't matapos ni Fierce Westwind mapagtanto ang kanyang ginawang kamalian ay agad niyang dali-daling malakas na hinampas ang kanyang ulo sa sahig upang lumuhod o humingi ng tawad. Samantala, nang makita ni Finzon ang biglang pag-urong ng buntot ni Fierce Westwind ay nakaramdam siya ng pagkadismaya gayong hindi niya inaasahang bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin. Samantala naman matapos mapaluhod si Tanda sa sahig ay labis na nag-alala para sa kanya ang mga tao sa paligid kung saan kabilang narito si Sofia na hindi alam ang nangyayari kay Mr. Westwind, kaya naman agad niyang tinanong si Tanda habang nahuhulog mula sa kanyang pagkakahawak ang tsaa na kung ano ang nangyayari kay Mr. Westwind, at dahil hindi si Tanda sumasagot ay buong akala niya na stroke siya dahil sa katandaan. Maging si Henry ay ganun din ang pananaw kaya't agad nitong pinagmadali ang kanyang mga tagasunod na tumawag sa 911 para agarang bigyan ng paunang lunas si Fierce Westwind, at dahil batid nilang matatagalan pa bago dumating ang ambulansya kaya naman minungkahi ni Vivian kay Henry na gamitin nila ang medical kit nila sa hotel, sapagkat mayroong silang paunang lunas dito sa hotel na nakahanda gaya na lamang sa mga puntong ito na hindi inaasahan. Makalipas pa ang ilang sandali, tuluyan ngang nakarating ang dalawang medic kung saan habang sila ay nagmamadaling lumapit kay Tanda, isa sa kanila ay pinatatag ang kalooban ni Tanda gayong didiretsyo na sila patungo sa pinakamalapit na hospital habang binibigyan nila si Tanda ng paunang lunas. Samantala namang para hindi mapahiya ang Chen family, ipinagtanggol ni Henry ang kanilang reputasyon kung saan pinaglandakan niya sa buong silid lalong-lalo na sa ating bida at sa kanilang mga tauhan na sa mga puntong ito ay dumaranas si Mr. Westwind ng isang matinding karamdaman na sanhi ng brain stroke. Bukod pa dyan, sinabi pa niyang dapat silang magbigay ng emergency na pangangalaga sa loob ng susunod na ilang minuto dahil kapag hindi nila mabibigyan ng paunang lunas si Tanda na kasi siguro siyang mawawala sa kanila ang pinakamalakas nilang tauhan. Dagdag pa niya na huwag nilang bigyan ng gamot si Fierce Westwind dahil hindi ito makakatulong sa kanya, bagkus kailangan nilang magsagawa ng CPR upang matulungan si Mr. Westwind magkamalay nang sa ganun ay ligtas nilang madala si Tanda sa hospital. Maya-maya lang din agad na inutusan ni Henry ang isang security guard na medyo nangangamba matapos niya itong tawagin, sinabihan niya itong siya na ang magsagawa ng CPR kay Mr. Westwind. Subalit habang masigasig na nagpaplano si Henry para lunasan ang inaakala niyang karamdaman, sa kabilang tabi naman ay tahimik lang si Sofia habang may pagmamalaki niyang pinagmamasdan ng kanyang anak. Naisip pa nga niyang mukhang hindi na bata ang kanyang anak sapagkat marunong na itong tumayo sa sarili niyang mga paa dahil mahusay na itong mag-asikaso ng gaya nitong biglaang pangyayari. Maya-maya makalipas ang ilang sandali agad na ring nagtungo ang inutusan ni Henry upang asikasuhin si Tanda sa pamamagitan ng CPR, at habang siya ay dali-daling lumalapit sinasabihan niya si Fierce Westwind na siya ay parating na upang magsagawa ng CPR. Gayunpaman nang marinig ni Tanda ang mga kahibangang pinaggagawa ng Chen family ay labis-labis ang kanyang panggagalaiti sa kanilang katangahan gayong ang mga ito ay walang pinagkaiba sa isang bungkus ng mga tanga. Kaya naman malakas niyang sinampal ang baboy dahilan sa kanyang pagtilapon patungo sa dalawang nagmamadaling may dalang medic habang sinasabihan niya ang baboy na umalis sa kanyang harapan. At matapos lang niyang bigsangan ang baboy ay lumapit naman siya kay Henry kung saan habang palapit si Fierce Westwind dito ay nagawa pa siya nitong tanungin na ano ang gagawin nito sa kanya. Ilang sandali pa nang makalapit si Tanda ay agad-agad niya ring binigsangan ang pasimula ng lahat upang matigil na ito sa kanyang kahibangan, na siya namang dahilan sa pagtilapon nito sa dikalayuan kung saan malakas na tumama si Henry sa isang hapagkainan na nasa kanyang likuran. Matapos sampalin ni Tanda si Henry ipinamukha niya rito na wala siyang sakit sabay tanong kung bulag ba ito, at habang labis na umiinit ang dugo ni Tanda sa pinaggagawa ng Chen family ay naisip niyang bagamat si Baron Chen ay matalino habang labis na umaagos ang pawis sa kanyang pagmumukha, subalit ang anak naman nitong si Henry ay aksaya lang ng hangin at espasyo sa mundong kanilang ginagalawan. Samantala dahil sa ginawa ni Fierce Westwind na pagsapak kay Henry ay lubos na nagalit si Sofia kaya tinanong niya si Tanda kung nawawala na ba ito sa kanyang katinuan, subalit sa tanong ni Sofia ay hindi naman dito sumagot si Tanda sapagkat malaking kamalian ang kanyang nagawang pagpanig sa gaya nilang mga buang kaya naman sinabihan niya si Sofia na hindi siya sasama sa kanilang pagbagsak.
Bukod pa dyan habang siya ay labis na nangangamba sa kanyang nagawang kahibangang kalabanan ang hari ng digmaan ay pansamantala muna siyang nabaon sa kanyang isipin, bagamat ayos lang kahit paminsan-minsan ay maging mayabang kung iisa lang naman ang may ganitong katauhan subalit kailangan pa rin nilang maging matalino gaya na lang ng ganitong punto. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya maaaring magtrabaho sa gaya nilang mga hambog at mayayabang kung saan kabilang narito si Sofia Xiangguan sa mga taong kanyang tinutukoy. Bukod pa dyan, sa loob-looban niya ay binigyan na niya ng pahiwatig si Sofia matapos niya itong sabihan ng senyales sa pagtiwalag kaya sa isip-isip niya ay hinihiling niyang makiramdam naman si Sofia sa paligid, subalit hindi siya makapaniwalang hanggang ngayon ay hindi pa rin ni Sofia naiintindihan ang sarili niyang sitwasyon sa kadahilanang ang lahat ay hindi na nito kontrolado. Samantala namang sa kabilang banda imbis na unawain ni Sofia ang pangyayari kung bakit bumaluktot si Fierce Westwind, mas umiral pa ang kanyang pagkamangmang kung saan galit na galit niyang pinagsasabihan si Tanda na anong karapatan nitong balingbingin ang pagsagot sa kanya gayong isa lang ito sa kanyang mga inuupahang katulong, kaya naman hindi niya ito mapapatawad at sa oras na bumalik ang kanyang bayaw na si Baron Chen ay sisiguruhin niyang pagbabayarin niya ito sa kanyang pagiging traidor. Subalit sa hindi inaasahang sandali ring iyon bilang tugon ni Tanda sa kahibangan ni Sofia ay binigyan niya ito ng isang malutong-lutong na sampal dahilan upang matigilan ang babae sa kanyang pagbabanta. Ilang sandali pa dahil sa lakas ng pagkasampal ni Tanda tumalsik si Sofia sa isang hapagkainan na siyang namang dahilan sa pagbagsak nito sa mga mangkok na may lamang sabaw, at maging ang buti na may lamang alak ay sumabog rin sa kanya. Kaya't sa pagtayo ni Sofia ay agad niyang binungangaan si Tanda. Sa una ay tinawag niya ito bilang anak ng aso sabay tanong sa kanyang mga tagasunod kung nasaan ang mga security guard upang dakipin ang isang pangahas na traidor. Gayunpaman muli lang naman siyang sinampal ni Fierce Westwind gayong hindi pa rin nagbabago ang ugali nito. Bukod pa dito ay hindi pa siya nakuntinto kaya niyadak pa niya ang babae. At matapos lang niya itong apakan ay naisip niyang kahit batid niyang matalino si Baron Chen ay isa lang naman itong lokal na bully kung saan mahihina lang ang kanyang pinapatulan. Subalit kung pagbabasihan ang taong nasa kanyang harapan wala itong paraan upang makayanan ang taong lumalaban sa mga Diyos. Dagdag pa niya, iniisip rin niyang wala naman si Baron Chen, kaya sa mga puntong ito ay napahiling na lang siya na sana ang taong lumalaban sa mga Diyos ay patawarin ang kanyang naunang kawalang ingat at palampasin ang kanyang pagiging mangmang. Gayunpaman matapos lang ni Tanda gulpihin si Sofia ay tila nakulangan pa yata ito kung saan matapang niyang pinagsabihan si Fierce Westwind na isa itong tunay na hamak na nilalang sabay tanong kung nagtatrabaho ba siya sa ating bida upang ipahiya ang kanyang pamilya, kaya naman mariin niyang pinagbantaan na ipapadala niya ito sa isang hawla kasama ang mga aso upang ito ay ipakain. Subalit agad din naman siyang natigilan sa pagbabanta nang sa hindi inaasahang pagkakataon ay may isang hindi kilalang misteryosong nilalang ang dumating, kung saan ito ay nagmamadaling tumatakbo habang may dalang isang malaking maso na nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Ang pumasok na nilalang ay walang iba kundi ang tagasunod ng ating bida na tinatawag niya bilang tank. Walang pag-aalinlangan ng tank ng ating bida pinasok ang loob ng hotel habang nababalutan ng usok ang kanyang buong paligid, at bukod pa dyan, matapos lang niyang makalapit kay Sofia ay agad niya rin itong hinawakan sa paa kaya labis-labis ang pagkabigla ni Sofia. Subalit kahit hawak na siya ng malaking tao ay nagawa pa niya itong tanungin kung sino ito at bakit ito nandito. Gayunpaman bilang tugon ng lalaki ay walang kahirap-hirap nitong itinaas si Sofia sa eri dahilan upang ito ay mapadura ng dugo. Sinabihan ng tank ng ating bida si Sofia habang naglalabas ng matinding killing intent na sino mang nilalang na hindi magbibigay respeto sa kanyang kamahalan ay walang pag-aalinlangan niyang aalisin. Ilang sandali pa ang makalipas matapos lang niyang pagsabihan ang nahihibang na babae ay walang awan niya itong ihinampas sa sahig kung saan bumaon pa si Sofia sa lakas ng kanyang pagtama. Gayunpaman dahil sa bigat ng kasalanan ni Sofia sa ating bida ay hindi na niya ito binigyan pa ng isang pagkakataon upang magsalita at muli niyang itinaas ang babae sa pangalawang pagkakataon upang muling maglampaso ng sahig sa kakaibang paraan. At muli ay hinampas ng tank ang babae sa sahig ng hotel subalit sa pangalawang pagkakataong ito ay tila ba mas malakas ng atake ang kanyang ginawa kung saan isang malaking pagsabog at isang mahabang bitak ang dinulot ng kanyang pagbayo sa buong silid ng malaking gusali. Kaya naman sa paglipas ng ilang sandali nang tuluyan ng humo pa ang usok, makikitang hindi na nakapagsalita pa ang matabil na dila ni Sofia habang ang mga taong nakasaksi naman sa mga pangyayari ay ilang pulgadang napaatras dahil sa labis na pagkatakot.
At sa mga puntong ito ay halos hindi na kinakaya pa ni Sofia ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan kaya naman nagsimula na siyang magmakaawa sa tagasunod ng ating bida. Subalit bago pa ito tuluyang matapos sa kanyang pagsasalita ay agad nang ihinanda ni Hammer Guy ang isa pang pag-atake subalit sa pagkakataong ito ay ang maso na niyang dala ang kanyang gagamitin. At dahil walang tumututol kay Hammer Guy na ihinto ang malakas na atake ay tuluyan na nga itong desiditong turuan ng tamang asal ang mapang maliit na babae, malakas niyang ihinagay ang kanyang malaking maso diretsyo sa pagmumuka ni Sofia kung saan dito'y makikitang agad ang babaeng bumao ng malalim sa sahig senyales na hindi nga talaga nagustuhan ng tagasunod ng ating bida ang kahibangan ni Sofia. Matapos lamang ng lalaki asikasuhin ang isang nilalang ay agad na rin itong nagtungo sa ating bida upang iulat ang kanyang mga ginawa sa mga araw na ito, at sa kanyang pagdating muli niyang tinawag si Finzon upang magbigay ng ulat patungkol sa sementeryong pinapaasikaso sa kanya ng ating bida. Ipinaliwanag niyang mayroon na siyang mga lalaking pinagbantay sa sementeryo kaya naman matapos nito ay agad na rin siya ditong nagtungo upang malaman kung may maitutulong siya sa ating bida. Gayunpaman habang napapangiti si Finzon sa nangyari kay Sofia ay sinabihan niya ang kanyang tank na ang hotel na kanilang kinatatayuan ay hindi isang larangan ng digmaan, kaya naman pinagsabihan niya itong wag sirain ang lahat ng kanyang mga nakikita gamit ang malaking martilyo. Matapos ng tagasunod ng ating bida magbigay ng ulat sa kanya ay isinunod naman itong asikasuhin ang mga taong hindi rin nagbibigay respeto sa harapan ng kanyang pinuno, kung saan mataas niyang tinindigan ang lahat sabay sabing anong karapatan nilang manatiling nakatayo sa harapan ng ating bida, kaya't bilang parusa ay nagbigay siya ng malakas na pressure sa lahat gamit ang kanyang malaking maso, at dahil sa ginawa ng tagasunod ng ating bida ay takot na napaluhod ang lahat lalong-lalo na si Fierce Westwind gayong hindi niya lubos akalaing ang antas ng pagkawasak na maaaring idulot ng lalaking nasa kanilang harapan ay nakakakilabot. At kung sakaling ito ay tumama sa kanya ay nakasisiguro siyang tiyak na ang kanyang kamatayan. At maging nga si Elder Mohan ay hindi rin nakaligtas sa bagsik ng tagasunod ni Finzon, hindi pa nga siya labis na makapaniwalang ang lalaking nasa kanilang harapan na halos gabundok ang kapangyarihan ay nagtatrabaho lamang sa ilalim ng ating bida. Kaya naman para sa kanya ito'y isang malaking palaisipan gayong hindi niya nalubos maisip kung gaano kaya kalakas si Finzon kaya't labis niyang pinagsisisihang nagkamali siya sa pagsukat sa antas ng lakas ng ating bida. Ilang sandali pa matapos mapaluhod ang dalawang kinakatakutang nilalang sa buong lungsod ng Haidon ay mabilis naman ditong pinasundan ng iba pa at sa mga puntong ito ay halos lamunin na sila ng lupa dahil sa labis na kabang nararanasan. Samantala naman sa isang tabi nang makita ni Henry na katapusan na niya habang nanginginig, at kahit ito'y hirap magsalita ay mabilis siyang agarang nagmakaawa sa ating bida na huwag siyang paslangin. Subalit kahit na ganoon sa mga puntong ito ay dahan-dahang tinapik ni Finzon ang balikat ni Henry sabay tanong kung nasaan na ang kanyang hinahanap, at dahil sa katakutan ni Henry lalo na nang nasa harapan niya ang pinuno ng malaking lalaking dumating ay halos hindi na niya maunawaan pa ang samot-saring nararamdaman. Subalit kahit na ganon ay lakas loob siyang sumagot kahit paputol-putol ang boses na parating na rin maya-maya lang ang hinihiling ng ating bida na alagang pananim. At para siya ay maligtas dali-dali niyang ibinaling ang kanyang galit sa kanyang tagasunod kung saan tinanong niya ito kung nasaan na ang pananim na pomegranate dahilan upang sa una ay mangamba ang patrol security guard subalit hindi naman siya nakaangal kaya minabuti na lamang niyang sumunod. Makalipas lamang ang ilang sandaling pinakaiintay ng ating bida ay nasa kamay na ni Henry ang kanyang pinakaaasam-asam na bagay kung saan abot kamay na niya ang kanyang isa sa pangunahing pakay sa pagdalo, kaya naman wala nang sinayang pang sandali ang ating bida at agad na niyang kinuha ang halaman habang bakas sa kanyang muka ang labis na pagkasaya gayong isa itong malaking sorpresa para sa kanyang kapatid. Samantala namang matapos mapagbigyan ni Henry ang nais ni Finzon habang bakas sa kanyang muka ang labis na takot ay pilit niya itong nilabanan at ipinahayag niya sa ating bida na dahil nakuha na rin ito ang kanyang nais. Ang kanyang mga magulang ay nasa ibang bansa pa kaya naman tinanong niya ang ating bida kung nais ba nitong bumalik sa susunod na araw, at nang marinig ni Finzon ang sinabi ni Henry ay aalis na sana siya subalit na pag-isip-isip niyang ibigay kay Henry ang kanyang regalong dala. Sinabi pa nga niyang tanggapin ni Henry ang kanyang pasalubong kung saan dapat nito itong ituring bilang bigay ng ina nito na si Nana na nasa ibang bansa. Dagdag pa niyang habilin na pakisabi na lang habang ihinahagis kay Henry ang puting pakete na paparating na siya sa kanilang buong pamilya paglipas ng isang buwan. Maya-maya lang matapos ihagis ni Finzon ang kanyang dalang regalo ay malakas itong tumama kay Henry kung saan iniwanan niya ng isang hindi makakalimutang alaala ang Chen family.
At habang ang usok ay dahan-dahang bumababa dahil sa malakas na pagsabog, sa umpisa ay tila nakaramdam si Henry ng kakaibang hindi maipaliwanag na karamdaman kung saan namamanhid ang kanyang mga paa sa pangyayari. Subalit hindi rin naglaon ang pakiramdam na iyon nang makita niya kung ano ang naganap, at sa mga oras na ito ay malakas siyang napasigaw nang masaksihan niyang napisat ang kanyang mga paa nang hindi man lang niya namamalayan. Ilang sandali pa mabilis na bumalik sa ating bida ang eksena kung saan dahil tapos na rin siya sa kanyang misyon na kunin ang kanyang pakay at mag-iwan ng regalo. Nagpatuloy na siyang naglakad palabas ng gusali, subalit sa kanyang unahan ay may isang nilalang na nakakalat na basura sa kanyang daan, kaya naman ginamit niya ang kanyang paa upang hindi madumihan ang kanyang kamay, ngunit bago pa niya tuluyang maalis ang basura humirit pa ng pang-iinsulto si Sofia sa ating bida. Sinabi ni Sofia na pagsisisihan ito ng ating bida sa kadahilan ng papasipa niya ang puwet ng ating bida sa kanyang bayaw. Gayunpaman hindi naman ito ikinabahala ni Finzon bagkus bago niya tapusin ang babae ay hinabilinan niya muna ito ng ilang pahayag na kung sinumang hindi rumerespeto sa hari ng digmaan ay agad na aalisin. Matapos ni Finzon bigyan ng isang salita si Sofia ay pinadala na niya ito sa ibang mundo para kontrolin ang populasyon ng mga kagaya nitong mapanghamak ng kapwa, sabay lakad paalis ng hotel na para bang walang nangyaring kung ano man habang naiwan si Sofia sa sahig na wala ng buhay. Abangan sa susunod na parte kung saan sa kanilang paglabas sa hotel, agad na magtutungo si Finzon sa eskwelahan na pinag-aaralan ng kanyang kapatid na babae upang muli ito ay kanyang makasama, kung saan sa pagpapatuloy ng ating kwento ay makikilala na natin ang updated version ng kapatid ni Finzon, subalit habang siya ay nag-iintay sa loob ng kotse habang nakaparking sa harapan ng school, may ilang bully ang napadaan sa kanya gayong binabalak nilang mambuli ng mga lalaking mahihina, lalong-lalo na sa mga babae kung saan kabilang narito ang kapatid ng ating bida, ngunit bago ang lahat ay nauna muna nilang pagdiskitahan si Finzon para sa pansariling kasiyahan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating tinalakay na kwento, maari bang makihingi ng isang like lang dahil matatagalan pa bago ang susunod na ating video? Paki-comment kung susundan pa natin ito, at huwag mo na ring kalimutan pindutin ang notification button dyan sa ibaba pagkatapos mong mag-subscribe.